Ako si Rom, Grab food driver dito sa Pampanga. Maglilimang taon na akong Grab food driver dito sa Pampanga. Ang bilis ng panahon. At ito, awat tulong ng Panginoon, binibigyan pa tayo ng lakas. Sa ilang taong pagbabiyahe ko bilang Grab food dito sa Pampanga, marami na din ako nadiskubre at nakita. Marami na ring nakilala at ilan na ring nakasama. May dumaan man pandemya, awat tulong, hindi tayo napasama. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking simpleng vlog-vlogan. Ang inyong lingkod, alas 11:30 na ng tanghali. Nung natapos ako maligo at naganda para sa biyahe ko. Hindi rin ako nagkabit ng binil ngayon. Naubusan kasi ako ng pandikit eh. Kaya yun, inaantay ko pa galing sa Shopee. Tsaka di ko pa rin alam kung kailan darating yung pandikit na yun. Salamat sa Diyos at mabuti na lang nasakto sa 60 pieces na binil yung isang galon ng pandikit. Sana panoorin nyo yung first day tsaka second day ng pagdidikit ko ng binil. Para magkabis naman yung video ko eh. So yun, outfit check tayo mga gar para sigurado panibagong bahay na naman ang aakyatin ay maano pala libliran. Yan. Kailangan meron tayong gloves para hindi bakat yung ano. As na dyan, masok eh, hindi bakat yung fingerprints. Kaya lang, ano yun, pag ganito kuha natin, pag ganyan, di ba? Kaya para hindi bakat yung fingerprints. Tapos pants na kulay gray. Tapos gamit na camouflage. Para hindi lata, para kunwari grab. Tapos syempre, mag-medyas tayo, no? Yan. Tapos, mas pala para hindi makilala. Diba? Tapos helmet, kukunin ko lang. Pang malakas ang helmet. Yan. Para mas lalong hindi tayo makilala. O, diba? Outfit check. Ano, tol? So, yun. Ready na ako, no? Para mag-bye-bye. Mag-deliver para sa mga bahay. Yan. Siyempre, kailangan natin ng matinding sasakyan. Yan, no? Yung mabilis. Para pagka may nakakita. Diba? Hindi tayo nahuli kagad. Wag na naka yung dating yun. Alas man ang buha nga mo. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ayan. Tapos meron tayong pangmalakasang cellphone holder na tigpo 450. Loka lang yan. Ayan. Tapos shades para pag sinilaw tayo nababulag. Kasi clear eh. Hindi, pang ano yan, pang ano sa alikabok. Ayan. Tapos pasok muna natin yung kinilas. Tsaka isara natin to. Kayo na bahala dyan ha. Medyo magulo pa yung bahay ko. Pabayaan na natin yan. Importante, mahalaga. Siguro naman wala na tayong nakalimutan. Pag may nakalimutan pa eh, ewan ko na lang. Ang palit din, no? Hirap din talaga gumawa ng content kapag kaan eh. Babuksan to. Buksan ko lang yung motor. So yun, ready to fight na tayo. Tara na, makita tayo sa mga bahay-bahay. Hanap tayo ng magagandang bahay. Natidilibigan na syempre. Pag nanakon yung datingan eh. So yun, at pasado alas 12 na nung paalis na ako dito sa may subdivision namin. Yan, oh. Wala pang mga nakatira sa bahay na yan. Siya nga pala, munti ko na makalimutan, Happy Father's Day nga pala ngayon. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. Tsaka sa mga kakosa ko sa Grab Food, Happy Father's Day sa inyo. Mag-ingat kayong palagi sa bawat araw na binibigay sa inyo ng Panginoon. Una sa lahat, huwag nyo kakalimutan manalangin bago bumiyahe. Para palagi tayo may kasama. Ganun din para sa mga tatay na masipag na palaging gumagawa o nagtatrabaho. Kahit umulan man o umaraw, sipa rin. Walang arte sa katawan. Walang ibang iniisip kundi makaraos at mapaganda ang pamilya. Para sa mga tatay at ganoon na rin sa mga nanay, maging mabuting halimbawa tayo para sa ating mga anak. Ituro natin ang tamang halaga ng pag-uugali, disiplina sa pamamagitan ng kilos natin, di ba? Kasi kung ang ipapakita natin sa ating mga anak yung mga masasamang kilos o mga negative vibes, di ba?
Gagayahin nila yan eh. Naalala ko merong commercial sa ABS-CBN noon eh. Yung about sa nakikita ng bata sa magulang. Ang sabi, kung ano yung nakikita ng bata sa matatanda, sa mata ng bata, ito ay tama. Kaya mag-iingat tayo palagi sa mga kinikilos natin kasi pwedeng gayahin ng mga anak natin yan eh. Halimbawa, kung ikaw naninigarilyo ka, nagiinom ka, may posibilidad 100% yan, gagayahin ng bata yan. Kasi isa lang idadahilan niyan paglaki eh. Ikaw nga naninigarilyo din eh, ikaw nga nagiinom din eh, di ba? Ikaw nga nagsusugal din eh. Oh. So anong magagawa natin? Wala na, finish na. Wala na, finish na. Guys, sa totoo lang, hindi ako addict. Tapos maging isang tayo, tunay na tagapakinig sa mga anak natin, di ba? Bigyan natin ng pansin tsaka respeto natin yung mga nararamdaman nila. Tapos maging mabuting tagapayo tayo tsaka kagapay sa mga problema nila. Kasi kung hindi tayo magiging mabuting tagapayo o mabuting magulang para sa anak natin, eh saan sila tatakbo? Saan sila magsasabi ng problema, di ba? Sa ibang tao na hindi naman nila kasama sa bahay. Eh kapag ka ganun yung mga anak natin sa ibang tao pa nakapagkwentuhan, lalabas nun, ikaw pa magiging masama. Kasi gaya niyan, hindi ka nga nila makwentuhan o maalabasan ng sama ng loob nila eh. O kaya ipaalam sa iyo yung mga problema nila, di ba? Eh paano nila ipapaalam? Palagi kayo nakasinghal. Konting kibot lang ng mga anak nyo, may sasabihin, ayaw nyong pakinggan. Naging mabuting ehemplo tayo, lalo na sa ating mga anak. Respeto natin, lalo na yung mga nakababata sa atin. Naalala ko nga nung doon pa ako nakatira sa Rizal, sa dati namin tinitiran. Meron isang bata doon, ngayon malaki na yung bata eh. Yung madalas ko bigyan ng sparkle, bali soft drinks yun. Ngayon pagka nakikita niya ako, lagi niyang banggit yung sparkle eh, o diba? Kumbaga parang nakakuha ako ng respeto sa bata na yun eh. Yung mga panahon na yun, kapag uminom ako ng soft drinks, kapag lumalapit yung bata na yun, tapos yun, binibigyan ko siya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng simpleng soft drinks lang sa bata, diba? Tumatak sa isip ng bata yung pagbibigay ko sa kanya. Diba? Kasi yung iba, pagtitripan pa eh. Isa naasarin pa, diba? Kumbaga, dun mo makukuha yung respeto sa mga bata. Yung sa pagbibigay lang ng simpleng pagkain, simpleng bagay lang, matatatak sa isipan nila yon na mabuti kang tao. Di totoo yan. Di daw totoo eh. Sapukin ko kaya to. Sige nga, subukan mo. So yun, at ang dami ko na rin palang nasabi, no? Di bale, pagbigyan nyo na ako, Father's Day hindi naman eh. Bale, nandito na nga pala ako sa may bicycle lane sa may MacArthur Highway. Gilid lang to ng MacArthur Highway papunta ng SM Talabastagan. So yun, at nakarating na ako dito sa SM, no? Yung mga tropa. Kuya Ray. Happy Father's Day! Bati-bati tayo sa ating mga kawas dyan. Tapos wala pa tayong booking. Ikot-ikot muna tayo. Kasi lang may mga booking na, oh. Tayo wala pa. Ayan. Tayo sa Magilong muna. Bawal mag-park dito eh, pero yun. Na, may booking na tayo. Tingnan natin kung ano to. Red ribbon. Happy Father's Day agad. Sana all. May pakik. Anong order niya? Ayan o, butter mamon single. 7. Okay, tara. Punta na natin. Park sa Bagubatan. Mainit kasi doon, kaya di tayo pwede ron. Ano tayo? Si Sir Bullet, yan. Okay, sir. Eto, sir. So, yun, first day natin, no? Ay, first booking pala. Yan, init. Sisira yung kutis ko. Kutis bayag. Papasok na tayo sa SM. Anyong nga sa'yo. Ay, napakaraming tao. Sana all may pakik. Sana all. Happy Father's Day. Yan boboy, oh.
Happy Father's Day! Tapos yun, nagpapunta na nga ako sa customer ko para ihatid yung booking. Muli sa pagdiriwang ng Father's Day, alalahanin natin ng isang bagay, ang pinakamahalagang bagay, maging tunay at tapat tayo. Bilang ama at ganoon na rin sa tanging ina nyo. Uy, bad yun ha? Ito pa, huwag natin kalimutan ipahayag yung ating pagmamahal sa ating mga anak at sa ating mga asawa. Minsan lang ang buhay natin sa mundong ito, kaya't lagi nating ipaalam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa atin. Happy Father's Day!